Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauuwi niya ang mga tao, pagkaalis nila, sila'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi, nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo, at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nanggilalas, sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules, matapos o kasunod ng pagpapakita ng Panginoon, at tayo po ay mga nasa unang linggo ng taong 2025. At kunin natin itong ang ating mga naririnig na salita ng Diyos bilang gabay sa pagpasok natin sa bagong taon. Maganda po yung kwentong ito na matutunan natin kasi nagsisimula pa lang tayo. Wala pa nga tayo sa kalagitnaan. Nagsisimula pa lang tayo para sa taong 2025. At maganda po yung mensahe ni Jesus sa araw na ito, no? Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Hindi magiging madali para sa iba, may mga pagdadaanan, may mga magiging problema sa taon 2025. Pero ngayon pa lang, sinasabi na sa atin, huwag tayong matakot, kasama natin si Jesus. Sasamahan tayo ni Jesus. Pero tingnan din natin kung ano ang pwede natin mas matutunan. Kasi dito, sa kwento, matapos nga yung pagpapakain sa 5,000 katao higit pa, itong mga alagad ay inutusan ni Jesus. So pag sinasabing inutusan, mayroong misyon, mayroong ipinapagawa si Jesus. At ang mission lang muna nila ngayon, makatawid sila sa kabilang ibayo. Naintindihan ba? Uy, tulog na. Kailangan lang natin makita kasi, ang pinagagawa sa kanila, tumawid muna sa kabilang ibayo. Doon, panibagong mission yon. Kaya lang, paano mo magagawa yung mission doon kung dito palang hindi ka na makatawid? At ano ang napansin ni Jesus? Nahihirapan sila. Bakit? Kasi parang, di ba, kung nakikita, ang mga alagad, kung maalala nyo, mga eksperto ito sa pangingisda. Kabisado na nila yung tubig. Mga mangingisda. Dito sila nabubuhay. Pero para bang, nung pinagninilayan ko ito, sabi kasi dito, nakita ni Jesus ang mga alagad.
nahihirapan sa pagsagwan. Bakit? Salungat sa hangin. Either talagang kailangan suungin, so nakikita niya, nahihirapan yung mga alagad. O kaya naman, sadyang hindi nila pinag-aralan ng mabuti kung paano magsagwan ng hindi, kasi yung mga sailor, yung mga mangingisda, alam nila kung yung hangin pa ganito, pa ganon. So alam nila paano magmaneuver ng bangka. Pero ulitin ko po nakita ni Jesus, nahihirapan sila dahil salungat sa hangin. Pwedeng, di ba, magandang anong problema ninyo ngayon? Anong problema natin? Bakit tayo nahihirapan? Baka kasi salungat doon sa ating baka may salungat Baka meron tayong hindi ginagawang tama. Kailangan natin pag-aralan, kailangan natin, ba't ka nagkakaproblema ngayon? Ano yung sinasalungat mo? Ay, nalulungkot ka? Bakit? Salungat kasi yun Yung hindi ka dapat nabubuhay mag-isa, pero namumuhay ka mag-isa. Salungat yun. Bakit nagkakaproblema mag-asawa? Baka may salungat kasi sa pagsasabuhay. Dapat open kayo, dapat honest kayo, dapat nagtutulungan kayo, kaya lang kanya-kanyang sagwan. Hindi coordinated. Di ba? Pero nakikita tayo ni Jesus. Alam niya, nahihirapan ka. Nahihirapan tayo. Pero sa kabutihan ng Diyos, pupunta siya. Pupuntahan niya tayo. Kailangan lang natin pasakayin siya sa ating buhay. Para nang sa ganon, sabi nga, nang sumakay siya sa kanilang bangka, naging mahinahon ang lahat. Kasi ang Diyos, sa kanyang pag-ibig, kaya niyang patigilin maging ang hangin o hampas ng alon. Kaya muli, huwag tayong matakot, kasama natin si Jesus sa ating gagawing paglalakbay. Amen. Thank you.